problema dun sa kaso ni Pura. Naging out of control na kumbaga. May mga nag-bash sa kanya na kasama na yung pagkatao niya. Ayun. Ang problema kasi sa atin pinagpipilitan natin na tama tayo, gayong mali na pala tayo. Ang isang magandang paraan at palatandaan na ma-realize mo, ay mali na sigurado yung ginagawa ko. Lahat na nagpapaalala sa akin ay mabubuting tao. May bashers ka ba? Yung pirmis na may naipipintas sa iyo. Yung kahit anong sabihin o gawin mo, ay may nasasabi against sa iyo. Well, hindi ka nag-iisa sapagkat marami ding bashers si Kristo. In fact, sa 3 taon lamang, yun lamang ang kunin natin ng kanyang public ministry, hindi na mabilang yung mga instances na na-criticize siya, na na-bash siya. Na-bash siya nung unang mangaral siya. Sino ba yan? Hindi ba anak ni Maria yan? Ang mga kapatid niya ay nandi dito, di ba? Bashing yon sapagkat nilalait nila ang Panginoon. I'm sure na-bash siya nang tawagin niya at piliin niya ang mga alagad niya. Lalo pat may mga ilan sa mga alagad niya ang questionable naman ang karakter talaga. Binash siya nang magpagaling siya ng araw ng pamamahinga. Binash siya nang ipamalas niya ang kanyang kapangyarihan magpalayas sa mga demonyo. Siya daw ay nakapagpapalayas ng demonyo ayon sa mga bashers niya sa kapangyarihan din ng demonyo. Na-bash siya nang halos mapabayaan na niya ang sarili niya sa pangangaral sa paggawa ng mga himala. Hindi na siya makakain, kumbaga. Na-bash siya nang hindi niya pagalingin sa oras. Hinayaan niyang mamatay ang kaibigan niyang si Lazaro. Na-bash siya kahit nung nakapako na siya, nung salaring nasa katabi niya, ng mga nagpako sa kanya. Na-bash siya kahit patay na siya. Hanggang ngayon, binabash siya. Sa ating ebanghelyo, narinig po natin, binash ulit siya. Pero tingnan po ninyo ang nagiging reaksyon ng Panginoon sa mga pagkakataong ito. Kapag binabash siya, kinikriticize siya ng mga tao, unfazed lang siya. Steady lang siya, firm lang siya. Hindi nagmumukmok, lalong hindi bumabuluktot. Yes, may instance, halimbawa nung pinintasan siya o nilait siya ng mga kababaryo niya, hindi siya gumawa ng maraming mga himala, pero gumawa pa rin siya ng himala. At pagkatapos nun ay nagpatuloy uli siya. Ganon sana. Masaktan man tayo, malungkot man tayo, laban uli. Gawin pa rin natin ang ating mga mabuting ginagawa. Huwag tayong tumigil dahil lamang may mga bashers sa buhay natin. Tandaan po natin na ang pangbabash, katulad ng slander o paninirang puri, ay isa sa mga primary weapons ng demonyo upang i-stop tayo sa ating mga mabubuting ginagawa at sinasabi bilang Kristiyano. Ngayon, kung mag-stop tayo, kung magpapa-apekto tayo, kung hihinto tayo sa ating mga mabubuting ginagawa, so sino ang panalo? E di ang diablo. Sino ang talo? E di tayo. Kaya sana tulad ni Kristo, tayo masyadong paapekto. Pero isang malaking paalala ito, siguraduhin po natin na nasa tama tayo. Siguraduhin natin ang ating mga ginagawa at sinasabi ay makatuwiran, mabuting talaga. Tansyahin mo kung yung mga bashers mo ay mga agents talaga ng demonyo. Baka naman agents ni Lord ang mga ito. Yes! I believe hindi lahat ng pangbabasya ay masama. And I believe kung may mga pinapadala ang diablo upang i-bash tayo sa paraang negatibo, may pinapadala din naman si Lord ng mga tao sa buhay natin upang i-bash tayo sa paraang positibo. Katulad ng ginawang pangbabash ni Nathan kay David sa 2 Samuel 12. At bakit? Dahil si David ay nakikiapid. Dahil si David, sa kanyang pakikiapid, abay sukat pang ipain niya sa labanan yung asawa nung naging kabit niya, si Bathsheba. Halos, sabihin na natin, siya rin ang nagpapatay kay Uriah, supang si Bathsheba ay mapas sa kanya. So, naging sanga-sanga ang pagkakasala niya. Kaya ipinadala ng Diyos kay David ang propetang si Nathan upang i-bash siya. So, suriin natin yung pangbabash na nare-receive natin. Baka naman hindi ito galing sa diablo upang sirain tayo. Baka padala ito ng Diyos upang itama tayo. Paano ba natin masisigurado na ang pambabash o kritisismo na nare-receive natin ay galing sa Diyos at di sa diablo? Una, kapag ang concentration ng bashing
ay sa pagkakasala na nagawa natin at hindi sa pagkatao natin. Kapag ang hinuhusgahan ng pangbabash ay hindi tayo, hindi ang karakter natin, kundi yung kasalanang nagawa natin. Kapag ang nade-degrade sa criticism o sa bashing ay hindi yung pagkatao natin, kundi yung kasalanang ginawa natin. Nang i-criticize, nang itama, nang i-bash ni Nathan si David, hindi niya sinabi, napaka-sama mo, napaka-salahula ka, didiri ka, napaka-baba ng karakter mo. Hindi yun ang sinabi ni Nathan kay David. Ang sabi ni Nathan kay David, ikaw yung lalaking tinutukoy ko na nangalo niya. Ikaw rin yung nagpapatay kay Urias. Mali ang iyong ginawa. Nagkasala ka sa Diyos. You see? Yun ang isang guideline kapag tayo magkikriticize ang isang tao. Healthy criticism ang masasabi natin tungkol doon. We focus not on the person but on the problem committed or the sin committed by the person. At yun din ang gauge natin kung tama yung bashing na nare-receive natin. Ang ginigisa ay hindi ikaw, kundi yung pagkakasala na yung nagkakaproblema. Kapag isinasama natin yung pagkatao ng isang tao sa pagbibigay natin ng kritisismo, nagkakaroon din ng problema kapag isinasama natin ang ating pagkatao sa maganda naman sanang ibinibigay sa ating kritisismo, sapagkat ang focus ay hindi naman yung ating pagkatao, kundi ang kasalanang nagawa nating nakita at narinig na witness ng tao. Kaya doon nagkaroon ng problema doon sa kaso ni Pure. Naging out of control na kumbaga. May mga nag-bash sa kanya na kasama na yung pagkatao niya. Ayun. At ang mali din naman sa part niya, isinama na niya yung pagkatao niya, pati yung grupong kinabibilangan niya, sa naging maling ginawa niya. Kaya nga, di ba ang pagkukorek sa kanya ng mga kapwa at kagrupo niya sa LGBT community, pura, wag mong sabihin na ito ay dahil sa ganito ka, dahil sa karakter mo, dahil sa grupong ginawa. No, hindi yan tungkol dito. Ito yung tungkol sa kasalanang ginawa mo. Kaya nga ang sabi ng simbahan ay blasphemous act. Hindi naman yung tao, kundi yung ginawa ng tao. So yun po yung una. Healthy yung criticism or even yung bashing. Kapag ang focus ay hindi yung ating pagkatao, kundi yung kasalanang nagawa natin. Father, ang sakit masakit naman talaga ang totoo Minsan, nagiging masakit lang yung mga salita, bagamat ang focus pa rin ang ating pagkakasala. Kasi nagmamatigas tayo, nagyayabang na tayo, nagmamataas pa tayo. O hindi ba't ganon ang naging reaksyon ng Panginoon sa mga Eskrib at Pariseo? Kaya nasabihan niyang, para kayong mga niche, mapagbalat kayo, plastic kayo, mapag-imbapaw kayo. Masasakit na yung mga salita. Bakit? Ang tigas Nagkakasala na, mayabang pa Nagkamali na mataas pa Kaya ang bashing ay talagang nagiging bashing. Bashing talaga, para bang kinakrush ka. Kasi nga, minsan, nagmamataas ka pa. At ang sinasabi sa iyo ay katotohanan naman talaga. Masakit ang katotohanan, pero ito'y nakapagpapalaya naman. Yun nga lamang, sa una, ikaw ay masasak. So yun po yung una. Ang pangalawang palatandaan, ang bashing ay hindi galing sa Diablo, kundi galing kay Lord. Kapag ang nangbabash o nagtatama sa atin ay mga makatuwiran naman, mga bumubuting tao naman, mga mapanagutan at makatarungang tao naman. Natatandaan ko nung ako'y ma-assign sa isang parokya, mayroong isang tao doon, siya lang naman, bukod tangi. Ang daming nasasabi sa mga ginagawa ko. Lalong-lalo na kapag nagsisermon ako, nagbabago-bago pa yung boses ko. Pati ba naman yun, ay style ko yun. Siya lang naman, tanging siya lang naman. At pakiramdam ko sa kanya, malayo ang loob niya. Pag ako'y kausap niya, parang hindi totoong tao yung kausap ko. I mean, napaplastikan ako. Pero alam po ba ninyo, unfazed lang ako. Ibig sabihin, steady lang. Hindi ko alintana. Hindi ko pinansin. Hindi ako masyadong apektado. Bakit? Nakaw kahit sabihin ko yung pangalan hindi naman niya kilala. I mean, kung sasabihin ko at makikilala ng mga taong nanonood ngayon sa akin sa parokyang pinanggalingan ko, oo nga, Pader, tama ka. Ako, Pader, huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa, kami rin ginaganyan niya. So,
Alam nyo yon, kung mabuti ang pakikipagkapwa-tao noon, kung maganda ang karakter niya, lalong-lalo na sa mga kaparokyaan namin, doon ako mababazar eh. Doon ako mag-iisip, baka totoo yung sinasabi niya sa akin. Kahit nag-iisa lamang siya. Kasi mabuting tao naman siya. Kaya naisip ko noon, hindi ko na kinakailangang isipin pa. Mabilis ako nakapag-conclude, hindi, okay lang. Kasi walang moral authority yung nagsasabi. Kapag ang tao na nagbabash sa'yo at nagpapaalala sa'yo, lalo pat ang focus, again, yung unang punto, yung pagkakasala na ginawa mo at hindi yung pagkatao mo, ay mabubuting tao, makatwiran, makatarong. Ay, ibig sabihin, nasa mali kang talaga. Ang problema kasi sa atin, pinagpipilitan natin na tama tayo, gayong mali na pala tayo. Ang isang magandang paraan at palatandaan na ma-realize mo, ay mali na sigurado yung ginagawa ko. Lahat na nagpapaalala sa akin ay mabubuting tao. Mabuting tao naman yung asawa mo. Mabuting tao naman yung anak mo. Mabuting tao naman yung magulang mo. Mabuting tao naman yung kapatid mo. Wala namang masamang tinapay. Wala namang masamang ugaling pinakita sa iyo. Ay most likely yung sinasabi niya na nasasaktan ka, ay totoo. At yun ay para talaga sa ikabubuti mo. Totoo naman yung mga nang bash kay Pura. Lahat naman tayo makasalanan. Pero sinisigurado ko na maraming mga naapektuhan na kung kasalanan na pag-uusapan ay konti lang, maliliit na kasalanan lang. Mga banal na tao naman ang lubhang naapektuhan sa ginawa niya yan. Yun ang mas naapektuhan yung mabubuting tao at walang kinalaman kasi wala naman din kasalanan. Kung paanong kapag nagloko yung asawa mo, gagantihan mo ng pagluloko o kaya gagantihan mo ng masama ito. Sinong maapektuhan? Yung asawa mo? Oo, konti. Pero ang mas maapektuhan, yung mga anak ninyo. Wala namang kinalaman yung mga anak ninyo sa problema ninyo. Kapag pinagpakitahan mo ng hindi maganda, yung kapatid mong nagpakita ng hindi maganda sa'yo, apektado yung kapatid mo na pinagpakitahan mo rin ng hindi maganda? Yes, pero konti lang. Ang pinaka-apektado ay yung mga magulang ninyo na wala namang kinalaman sa pagkakagalit ninyo ng kapatid mo. Besides, anak nila kayo pareho. Pag pinakulong mo, yung isang tao na po pwede mo namang patawarin at humihingi naman din naman tawad sa'yo. Sino ang mas apektado? Siya na ipakukulong mo? Oo. Pero ang mas at pinaka-apektado, yung pamilya niya na umaasa sa kanya, na maapektuhan talaga kapag ang taong ito ay pinakulong mo. Ang pinaka-apektado ay yung wala namang kinalaman. Kaya mas nagiging mabigat ang ating kasalanan kung ito ay ating kinatitigasan o mas pinaninindigan. Mga kapatid, huwag po nating isipin na tayo ang inaapi at binibiktima o nabibiktima kapag tayo nasa mali na. On the contrary, tayo ang lalampasan ng aapi at ng bibiktima kapag tayo ay nasa mali na pero tayo nagmamatigas pa. Sino bang nagmamatigas sa kasalanan kundi yung mga taong mayayabang? At yung taong mayayabang ang siyang may gana lang din naman na mang-api at mang-biktima ng sino man.